Ano nga ba itsura ng daily routine nyo? Kung pareho tayo na palipat-lipat ng ginagawa sa PC or laptop nyo ng buong maghapon, panoorin mo tong video na to kasi isi-share ko sa inyo kung gaano nakatulong ang Windows 11 para mapabilis ang trabaho ko. Game, wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Alright, bakit nga ba kailangan nyo malaman kung gaano na lang nakatulong ang Windows 11 sa work ko? Simple lang, kasi build siya for modern life, for productivity, mabilis at secure. Simulan natin sa madalas kong ginagawa, multitasking. Mapa-video editing, scripting, researching, malaking bagay sa akin ang Windows Snap layouts. Organized kasi akong tao, so nakakapag-work ako kapag maayos yung workstation ko or nakikita ko. Itong feature na to ng Windows 11, by simply dragging Windows sa gilid ng monitor, magsasuggest siya ng layout para sa'yo. Now, kung multiple windows ang naka-open, mag-auto-snap sila sa isa't isa. Meaning kung gusto mong ibahin yung layout based on your preference, mas madali na lang kaysa manual mo pa siyang adjust. And ang nagustuhan ko pa dito, automatic din itong gagawa ng groupings. Like for example, may layout ako for editing content, tapos sa isang group naman for scripting and pagre-research. With this setup, mas mabilis kong natatapos yung ginagawa ko kaysa paiba-iba ng window na binubuksan. Now, kung sanay ka sa per window or software na naka-open, okay lang din naman kasi very snappy and responsive pa rin kahit papalit-palit ka ng window. Na-appreciate ko rin dito yung animation niya kapag nag-open tayo ng Windows kasi ang smooth niya very satisfying. Ito pa pala guys, yung start menu and taskbar. Gusto ko yung layout and usability ng start menu kasi madali lang mag-sort. Click and drag lang para maayos ko yung mga madalas kong ginagamit na software. Plus, na-appreciate ko dito yung category view mode kasi no need na mag-sort out. Automatic nang madedetect ng OS kung anong category yung kaka-install mo lang na software. Sa taskbar naman, gusto ko dito yung pwede mo siyang i-hide para full screen yung UI niya. Pwede ka rin mag-pin ng paborito mo or palagi mong ginagamit na software para one click lang mabubuksan mo na siya agad. Tapos sa bandang right, makikita mo naman dito yung kanyang quick settings tulad ng Wi-Fi, Bluetooth, sound, date, and time. Ito guys, parang same concept siya ng Snap layouts, pero ito buong workspace. Ang tawag nila dito is virtual desktop, no? Ito na lang. Imaginein mo, meron kang isang laptop pero para kang may 5 gamit. Kasi dito guys, pwede kang mag-set ng iba't ibang workspace depende sa ginagawa mo. Again, pwede sa isang desktop andun lahat ng pang-research mo, sa kabila naman yung for entertainment, tapos may isa ka pang desktop na pang-gaming. Yes, pwede yon, pwede. Now, pagdating sa security, mandatory to para sa akin kasi lahat tayo connected sa internet. At alam naman nating lahat na kahit hindi natin nakikita, may mga pwedeng pasukan yung laptop natin para makuha or makapagnakaw ng data or info na hindi natin namamalayan. Importante para sa akin to dahil minsan nagche-check ako ng online banking ko sa laptop, mga social media accounts ko na monetize, lahat yan dapat secure. The good thing here ay hindi na natin kailangan ng third-party antivirus or anti-malware software sa Windows 11 dahil may sarili itong Windows Security built-in for Windows Microsoft Defender kasama na ang Microsoft 365. From virus and threats, account protection, network protection, browser control, at iba pa. And based on my experience, this is the most secure Windows security since nag-upgrade ako to Windows 11. And super happy naman ako sa protection na binibigay nito. Take note wala akong any antivirus software na ginagamit. So, dito pa lang ang dami ko nang nasa-save na pera. Ang mahal kaya ng mga antivirus software. Para sa akin naman reliable yung Windows security nito. Pagdating sa productivity, it works really smooth. Lalo na if you have Microsoft 365. From scripting sa Word to presentation sa PowerPoint. And of course, ito yung parang 70% na ginagawa ko, dito ko ginugugol. Video editing. There's this app from Microsoft na kaka-discover ko lang, yung Clipchamp. Video editing software siya. Kung nag-edit ka ng shorts, reels, or pang TikTok, very smooth siyang gamitin. Meron siyang templates, a bunch of text presets, and transitions. So basically, any office work and content creation, very smooth ang experience ko sa Windows 11. Siyempre, for entertainment and gaming din, di ba? Hindi naman pwedeng puro trabaho lang. Pampawala ng stress, kumbaga. Now, bago ka makapag-run ng PC games, may mga need ka munang install na driver tulad ng Visual C++, DirectX na again,
Very accessible naman kasi pwede mo naman silang i-search sa browser para ma-download mo. Pag okay na lahat at na-install mo na yung mga required drivers at yung mismong game, laro-laro ka na lang nun without any problem. So, yep, if hindi ka pa nakakapag-upgrade to Windows 11, ang dami mo nang nami-miss na features tulad na lang ng mga nabanggit ko. Again, very easy to use, modern, simple navigation, stable performance, clean UI, customizations, and of course, reliable security. For productivity, multitasking, entertainment, and gaming, syempre. Now, kung first time mo magbibuild ng PC or bibili ka ng laptop, kung naghanap ka ng nasa mga budget-friendly category, mga around 40 to 50,000 pesos na laptop, check mo yung HB15. May magandang specs, display, battery life, and out of the box naka Windows 11 na yan, kaya all goods. You can visit naman sa mga retail stores na nagbebenta ng laptop or PC like sa Silicon Valley, PC Express, PC Works, at marami pang iba. Lalagay ko na lang somewhere dito sa screen para ma-save mo. And that's it for today's video. Sana nag-enjoy ka sa panonood at nakatulong itong video na to. Kung gusto mo pa na ganitong klaseng content, don't forget to like and subscribe to this channel. Paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!